is the history of the ordinances of the church. Sa Tagalog pa, ang kasaysayan, ayan yung English, sa Tagalog, ang kasaysayan ng ordinansa ng iglesia. Okay? Ordinansa or sacraments sa iba pang salita. Okay? Ngayon, tanong ko po sa inyo, ano ibig sabihin ng ordinansa? O, yumuko agad yung asawa ko. Ano ibig sabihin ng ordinance or ng sacraments? Anyone? Ano ibig sabihin ng ordinance or ng sacraments? Same word lang yan. Ordinance. Ano ibig sabihin nun? Ordination yon, Lola, yung pagtatalaga. Ordination, yung pagtatalaga. Okay? Pero somehow related siya. Malapit na. Maganda yung salitang talaga, itinalaga. Ayun, hint yon. Binigyan na kayo ng hint ni Lola. Ordinances ay, wala palang mic. May mic tayo, pwede kayong sumagot. Jill, may sagot ka? Ayun na, nagsabong na sila. Nakapasok. Buksan nyo lang, hayaan nyo lang po. Huwag nyo habulin. Yeah. Diba? Advertisement agad. Kakasimula pa lang. Advertise agad. Sige, for the record, may nasira po. Ano lang natin? Pause muna po. Okay, pag sinabi nating ordinance, ito yung mga bagay na itinalaga ng Panginoong Hesus na dapat nating sundin. Kaya ordinance siya. At sa kabilang banda, tinawag siyang sacraments. Magkapareho lang po yun kasi sacrament siya kasi may pinapakita siyang spiritual na kahulugan. Okay? Kaya sacrament siya. Meron siyang pinapakita doon. Intindihan nyo? Ano ba yung dalawang sacraments? Ano yung dalawang sacraments? Una, baptism. Pangalawa, Lord's Supper. Okay, dalawang sacraments lang po. At mamaya, makikita natin kasi meron kasing mga nagtuturo, 7 sacraments. Diba? Pero tayo, we believe, dalawa lang ang sacraments. Ibig sabihin, yung baptism, tsaka yung Lord's table or yung banal na hapunan, or para sa mas alam natin, yung kumakain tayo ng tinapay at umiinom ng wine, yun ay yung Lord's Supper, okay? Yung dalawang ordinances or sacraments na yun, meron yung nire-represent. Meron yung pinapakita sa atin. Hindi lang yun basta babaptize ako kasi naniniwala ako, kakain ako ng kasi naniniwala ako. Hindi. Meron siyang kahulugan. Okay? Ngayon, titingnan natin yung history ng ordinances sa church. Ano ba yung paano na-develop yung mga ordinances? Bakit merong nagsasabing 7? Bakit merong nagsasabing 2? And mamaya, baka magulat kayo. Merong nagsasabing 3. Meron din nagsasabing 99. O, di ba? Kala nyo, yun lang, no? So, we will see that dito sa ating pag-aaral ngayon. Ngayon, isa sa malungkot na irony. Alam niyo yung irony? Yung magkabaliktad ba? No? Na ang mismong mga bagay daw na niloob ng Diyos na siyang magbuklod sa mga Kristiyano is, yun nga po, yung bautismo at hapunan ng Panginoon ay madalas nagiging sanhi daw ng pinakamalaking division sa kasaysayan ng iglesia. Bagamat binanggit po ng Biblia ang iisang bautismo at tinatawag tayong kumain bilang isang katawan, marami pong centuries na ang lumipas na nagtatalo ang mga Kristiyano tungkol sa kung ilan ba talaga ang mga ordinansa at kung ano ang tunay na ginagawa ng mga ordinances na yon. So, yun yung ating titingnan. Ngayon,
tingnan natin yung view ng Roman Catholic Church. Okay? Sa mahabang panahon po, sa sinaunang iglesia, wala pong tiyak na bilang ng mga sakramento. In the history of the church, wala pang tiyak na bilang. Okay? Mula po sa 5th century hanggang sa 12th century, may mga teologo or yung mga theologians, ibig sabihin yung mga nag-aaral about God, na nagmumungkahi ng bilang mula sa 2 hanggang sa mahigit 30. Okay? So, iba't iba yung mungkahi or suggestion ng mga theologians from 2 to 30 plus. No? Ganun, no? Grabe, no? Pero, nung ika-13th century, ngayon, ika-ilang century ba tayo? 21st century tayo, di ba? Nung 13th century, opisyal na itinakda ng simbahang Romano-Katoliko ang 7 sakramento. Kaya nagkaroon ng 7 sacraments sila. Ano yon? Alam niyo ba, yung mga may background ng Roman Catholicism, bautismo, Eucharist, yun yung banal na hapunan, no? Confirmation, kumpisal at penitensya, kasal, ordinasyon, at yung tinatawag na extreme unction. Ano yun? Ito yung huling pagpapahid sa may sakit o yung naghihingalo na. Okay? Yun yung 7. Itinuturo ng theology ng Katoliko na ang 7 gawaing ito ang mga itinakdang paraan ng biyaya. Yun yung turo ng Roman Catholic Church. Ibig sabihin, yun daw yung mga kaparaanan kung paano ipinagkakaloob ng Diyos ang biyaya niya sa mga mananampalataya. Okay? Again, that's the teaching of Roman Catholicism. Now, maari itanong mo kung saan nanggaling ang dagdag na 5. Bakit may dagdag na 5 sila? Bakit naging 7? Ito yung history. Di ba? Kasi kung titingnan daw ang Bible, hindi naman inutos ng Bible yung 5 dinagdag nila. Okay? Hindi nyo yun makikita sa New Testament. Hindi nyo makikita yon. Now, ganito kasi yon. Hindi naniniwala ang simbahang Romano-Katoliko na ang Biblia lamang ang tanging pinagmumula ng otoridad. Isa yun sa dahilan. They do not believe na ang Bible lang ang authority, ang may otoridad sa lahat ng iglesia. Hindi nila pinaniniwalaan yon. But, isa sa mga pinaniniwalaan nila ang tinatawag na tradisyon. Ang katuruan nila is, yes, gagawin nilang reference yung Bible, pero equal nun ay ang tradisyon or ang turo or kung ano man ang sinabi ng Papa or ng mga leader ng iglesia. So, may equal authority daw yung Bible at yung tradisyon na meron sila. Yun ang isa sa dahilan. Kaya, dahil nga mahalaga sa kanilang tradisyon, hindi problema para sa mga theologians nila kung ang isang sakramento ay umusbong or na-create kahit na malinaw na hindi tinuturo ng Biblia. Hindi problema sa kanila yon. Kasi tradition nga is pinapantay nila sa Bible. Yon ang kanilang pinaniniwalaan. Naniniwala sila ang kasaysayan ng iglesia ay tagapangalaga rin ng kalooban ng Diyos tulad ng Bible. So ano daw yung nangyari sa history ng church, the tradition of the church, kaparaanan din daw yun ng Diyos upang gumabay sa iglesia kasama ang Bible. So may equal authority. Kaya lang nakakalungkot, minsan mas may authority pa yung tao tsaka yung leader. Yun ang nakakalungkot doon. No? Ngayon, yun ang sa Roman Catholic. Now, punta naman tayo sa iba pang mga nagtuturo. May tinatawag na Quaker. Alam niyo yung Quaker? Quaker Oats. Merong grupo na tinatawag na, ewan ko kung anong pronunciation, Quaker or Quaker. Napaka-Tagalog naman. No? Quaker. Tsaka meron ding Salvation Army na tinatawag. Hindi sila ng BTS ha, but Salvation Army yung grupo nila. May 2, Quaker tsaka Salvation Army. Ngayon, di ba ang Roman Catholic, ang kanilang pinangahawakan is 7, may iba namang grupo sa kaysaysayan na nagtungo sa kabaliktarang direksyon. Kung yung Roman Catholic sumusobra, meron din namang different direction naman.
ang grupo na gaya ng Quaker na itinatag po ni George Fox at yung tinatawag na Salvation Army, nagtuturo sila na ang iglesia ay hindi na dapat magsagawa ng anumang ordinansa. Sa kanila, wala na. Hindi mo na kailangan yung sacraments. Hindi mo na kailangan yung ordinances. Okay? Kahit pa yung bautismo or yung Lord's Supper, hindi na daw yun need. Bakit? Bakit naman ganun ang kanilang turo? Hindi sila naniniwala na ang mga utos tungkol sa bautismo or yung Lord's Supper ay nilayon bilang permanenteng gawain ng iglesia. Hindi sila naniniwala na permanent daw yun. Okay? Ang salip, ang tinuturo nila, para lang daw yun sa unang mga mananampalataya sa panahon ng bagong tipan. Para lang daw yun sa kanila, hindi na yun para sa atin. Yun ang turo nila. No? At hindi raw yung mismong sacrament ang mahalaga, kundi yung spiritual daw na meaning ng sacrament. Halimbawa, sa halip na physical na baptism, binibigyan din nila ang spiritual na karanasan sa bagong buhay kay Kristo. Okay? So, ang goal nila, ang binibigyan pa sila is yung buhay mo. Somehow tama. Kaya lang mamaya, may kita natin bakit ginagawa natin yung baptism. Bakit ginagawa natin yung Lord's Supper. And sa halip na physical na pagkain, di ba, kumakain tayo ng bread and umiinom ng wine, sa halip daw na iyon yung pagbigyan nila ng pansin, nakatuon sila sa direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos sa puso mo. So, yun ang kanilang turo. Kaya, sabi nila, no need na. Yun ang turo nila. Okay? So, ginawa ito ni George Fox, yung pagsamba ng mga Quaker upang ipakita na ang Diyos ay nananahan sa puso ng tao at hindi sa mga seremonya. Yun yung focus nila. Okay? So, tanong so far. Wala naman? Inaantok? Tayo. Stand up. De, tayo kayo. Gawin niyo yung paraan na hindi kayo antokin. Okay? Pag may inantok, palit ha. Palit tayo ha. Ikaw magtuturo. Okay. Ngayon, bakit ganun yung turo nila? Ito naman yung reason bakit ganun sila magturo. Pwede nyo bang buksan yung John 1:9? John 1:9. Pakibasa po, Tita Susan. John 1:9. Sige po, pakibasa po, Tita Susan. Juan, chapter 1, verse 9. John 1:9. Siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Okay. So, siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Now, ito yung reference nila. Ito yung pinagkukunan ng katuruan nila. Para kay George Fox at yung mga Quaker, yung panloob daw na espiritual na paggabay at yung direktang karanasan sa Diyos ang dapat mas binibigyang halaga kaysa sa nasusulat na salita ng Diyos. So nakita niyo yung similar problem nila? Binabaliwala nila yung scriptures. Hindi nila binibigyang halaga yung scriptures. So ang mas binibigyan nilang pansin yung karanasan nila, yung experience nila, kung paano daw kumikilos ang Diyos sa kanila. Kaya lang, yun nga, ang pagkakamali nila is gumagabay, kumikilos ang Espiritu Santo sa bawat mananampalataya sa pamagitan ng salita ng Diyos. Yun ang kanilang pagkakamali. Kaya daw, ang Espiritu raw ay gumagamay sa loob ng tao at nagiging hindi gaanong mahalaga yung mga panlabas na ordinances or sacraments at maging yung mga nasusulat na mga instruction sa Bible. So, nakita nyo, binabaliwala pa rin yung kasulatan. Yun yung, again, problema. Okay? So, habang karamihan naman, okay, dalawa na yun, no? Roman Catholic, nakita natin, Quaker at yung mga The Salvation Army, wala daw sacraments. Ngayon, punta naman tayo sa Protestants. By the way, alam nyo ba bakit may Protestants? Narinig nyo na yung Protestants? Actually, tayo Protestants po tayo. Bakit tayo Protestants? Ha?
Nagprotesta sa sa katuroan ng Roman Catholic. So, para malaman ninyo, na buong protestante, may protestante kasi nga, merong mga pari or mga monk sa time nung, I think, 14th century, na mga pari din sa Roman Catholic, na nakita nila yung kamalian ng katuruan at practices. So, that's why they protest, no? Na ito yung tama. Kaya nagkaroon ng Protestants movement. Okay? More on that in history kapag may time na tayo na pag-aralan yan. So, ngayon, tingnan natin yung history naman natin. Kasi Protestants tayo eh. Okay? Habang karamihan ng mga Protestants ay kumikilala lamang ng dalawang ordinansa, may ilang grupo din po within our yung mga Protestants na naniniwala na merong ikatlo na sakrament. Sa tingin niyo ano 'yon? May idea kayo ano yung ikatlo? Protestants to ha. Mga natin to, kabaro natin. Pero mayroong iba na naniniwala tatlo daw ang sacraments. Ano sa tingin niyo ikatlo na dinagdag? May matatandaan ba kayong ginawa ni Jesus, ng Panginoong Jesus, na wala? Hint, paa. Ano? Paghugas ng Nag-hint na nga ako paa eh. Pumunta pa sa taas. Nasa baba na nga. And then po, paghugas ng paa. Naalala niyo yung hinugasan ng Panginoong Yesus, yung paa ng 12 disciples? Okay, yun. May mga grupo within the Protestants na naniniwala na ang paghuhugas ng mga paa ay isa ding sacrament or ordinances. Makikita ang gawain ito sa mga grupo gaya ng Old, Regular at Regular Baptist na tinatawag. Okay, tayo, Reformed Baptist na tayo. So, aralin din natin yung history natin. Bakit may Reformed Baptist? Bakit may mga Fundamental Baptist? Bakit may mga Landmarkist Baptist? Bakit may Old Regular at Regular Baptist? So, di ba? Ang dami. Meron pang Primitive Baptist. Okay? So, sila, yung grupo nila na naniniwala sila sa ikatlong sacrament, which is yung paghuhugas ng paa. So, saan nila to nakuha? Okay, pakibasa po, John chapter 13, verse 13 to 15. Pwede ba natin marinig si Jazz na, babasahin mo lang, Jazz. John 13, 13 to 15. John 13, 13 to 15. Tagalog ha, Tagalog. Hello po. Yan. Hello, hello, hello. Loud and clear. Sige po. At tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Okay, thank you, Jazz. No? So, di ba? Pagkabasa mo pa lang, nga no. Sige, maghugasan na tayo ng paa. Okay? So, sabi daw nila, dito, direktang tinuturo na sa mga salita mismo ng Panginoong Yesus ay binigyan ng commandment daw yung mga mananampalataya. Di ba? Babasahin natin, gaya ng ginawa ko sa inyo, gawin din ninyo sa iba. No? Naniniwala sila na hindi lamang pangkalahatang aral ito tungkol sa humility kasi usually tinatawag itong verse na ito ay nakafocus sa teaching ng humility. No? Pero sabi nila, hindi lang ito patungkol sa humility. Para sa kanila, nagtatag si Kristo ng isang ordinansa na nais niyang patuloy na sinasagawa daw ng iglesia. So that's their belief. No? Ang isang mahalagang pagkakaiba tungkol sa kasaysayan ng gawaing ito ay ganito. Sa sinaunang iglesia, wala pong naitala or walang recorded sa kasaysayan na nagpapakitang isinasagawa ng mga unang Kristiyano
ang paghuhugas ng paa bilang opisyal na ordinansa. So if you will look on Paul, the history ng mga first churches na nabuo, hindi daw makikita yung paghugas ng paa. Kaya tayo, we hold on sa dalawa lang. Naintindihan nyo? Kasi based on the history, wala naman. And kaya lang, pagkatapos ng Reformation, ayun, isang historical word para sa atin, yung Reformation, intindihin pa natin yan sa susunod, no? Ang gawain, pagkatapos daw ng Reformation, ang gawain ito ay muling pinasimula ng ilang grupo makalipas ang maraming siglo matapos ang Protestant Reformation. So may mga nag-start daw na mga churches after the Reformation. Kung ipinapakita ng kasaysayan na maraming nagtalo tungkol sa tamang paraan ng pagsasagawa ng mga ordinansa, may ibang problema naman ang kinakaharap ng maraming evangelical na churches ngayon. 'Di ba? Pinakita ko sa inyo yung history, ano yung mga nangyari. The Roman Catholic Church, they believe 7. The Protestants, we believe 2. The other Protestants believe 3. Yung iba naman, Quaker and Salvation Army, wala. No? So may kita natin no, yung parang pagkaka-iba-iba. And sa atin din, sa kasalukuyang panahon, meron din tong problema. No? In our present time naman, ito yung nangyayari. Hindi na gaanong tinuturing na mahalaga yung ordinances. Yun naman sa time natin. Baptism, Lord's Supper, okay. Yun, hindi na pinapahalagahan. So kung dati, nagdedebate sila kung ilan talaga, ngayon naman, wala na kaming pakialam. No? Ganun ang problema natin. Ngayon, titingnan natin kung bakit madalas sinasantabi ng modern churches ang ordinansa. Sa maraming makabagong iglesia, ang malinaw na mga utos ni Kristo ay tinatrato na lamang nila bilang optional na pandagdag. Yun ang isa. Many Christians now believe, optional na lang yun. Di ba? Okay? So, una, bautismo. Madalas, hindi gaanong binibigyang diin sa pagtuturo ng iglesia at sa mga modernong aklat na sulat ng mga Kristiyano. Very rare na lang makita yung pagbibigay ng importance sa baptism. Di ba? Kahit tayo. Di ba? So far, although nagbaptism na tayo nung nakaraan, pero yes, we have other members na hindi pa nagagawa to. No? So, tara. Si Jill, hindi pa na-baptize, no? And praying for sa iba pa nating mga nakakasama na maunawaan nila ito. Kasi hindi naman to basta-basta pumunta ka dito, babaptize ka na. Hindi. Dapat meron kang tama at tunay na pag-confess na nananampalataya ka kay Jesus. At nakikita sa buhay. And doon pa lang, pwede ka nang i-baptize. Nanay Pearly, we're praying also no, for Nanay Pearly. Okay? So, yung banal naman na napunan, marami sa churches ngayon, bihira na lang ipagdiwang yung Lord's Supper. No? Hindi na regular yung kanilang sasagawa ng Lord's Supper. Okay? So, ang isang napakahalagang doktrina, yung tinuturo natin na sola fide. Ano yung sola fide? Sola fide. Fide sola. Ano yan? By faith alone. Sola fide is by faith alone. Or yung doktrina na yon is ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya lamang kay Jesus ay madalas na ginagamit sa maling paraan. Ito yung reason nila. Sinasabi nila na since tayo naligtas na by faith at hindi naman nakakapagbigay ng kaligtasan yung baptism at yung Lord's Supper, bakit ko pa gagawin yon? O, yun iniisip ng mga modern churches ngayon. Hindi naman to nakapagligtas eh. Okay na yun. Basta I have faith in Christ, I am saved, I don't have to worry na sa mga bagay na yun. No? So, ang ganitong pag-iisip ay tinatrato ang anumang hindi kailangan para sa kaligtasan na parang optional na lamang. Di ba ngayon, marami kayong maririnig. Nagbabasa ako ng Bible sa bahay, nagpapatugtog ako ng mga worship songs, I believe in Christ, okay na yun. Di ba? Inisip kasi nila, ang pagpunta sa church, hindi naman nakapagligtas yan. Tama yun. Hindi nakapagligtas ang pagpunta nyo sa church. Pero yun nga, iniisip nila
na yun nga, yung mga basta hindi siya makakapekto sa kaligtasan, optional na lang yan. Di ba? Pero maling pagkakaunawa yun. Di ba? Sa pangalan na nananampalataya ka at naligtas ka, kung ikukumpara ka sa mga hindi mananampalataya, all the more na masusundin mo ang utos ng Diyos. Baliktad kasing nangyayari sa atin eh. I have faith in Christ, I am saved, I don't care na sa mga utos. Baliktad. Ikaw, kung nananampalataya ka, ikaw ang mas sumusunod sa mga utos ng Diyos. Ligtas ka eh. Tapos hindi mo susundin, optional lang, ay, mali yun. Maling pananampalataya yun. Hindi yun bunga ng tunay na pananampalataya. Intindihan nyo? Ito, i-insert ko lang ha. For example, napag-usapan natin kanina, yung kasalanan. Iinisip ng maraming Kristiyano na yung approach natin minsan, kaya marami sa atin yung laging natatalo ng kasalanan. Kasi ganitong isip natin. Kasala ako. Pero by grace, ligtas pa rin ako. Salamat sa Panginoon. Tama naman yun, no? Tama naman yun. Totoo naman na ligtas ka by grace. Pero, lagi nating tandaan, sa lahat ng tao, ikaw ang mas nakakaunawa ng kabanalan ng Diyos. Sa lahat ng tao, ikaw dapat ang mas nakakaunawa ng pagkakaroon ng takot sa Diyos. Hindi mo iisipin na, by grace I am saved, so okay lang magkasala ako ngayon, basta papatawarin naman ako naman Diyos eh. Save pa rin naman ako eh. Although yes, kung magkasala ka, ligtas ka pa rin. Pero again, ikukumpara ka sa ibang tao, mas ikaw ang mas magbibigay ng paggalang sa Diyos, pagsunod sa Diyos, pagpapasakop sa Diyos, at pagsunod sa Diyos. Okay po? Kaya kapag nananampalataya ka, all the more, iyaano mo yung sarili mo na sumunod sa Diyos. Hindi yung, basta ka na lang, sige lang, ligtas naman ako eh. Mali na yon. Kaya marami sa atin, mahina pa rin hanggang ngayon. Patuloy pa rin nagkakasala. Nadadapa. Kasi nga, yun ang tingin natin sa grace eh. Hindi natin naunawaan na we are saved by God from sin. So above all people, ikaw ang mas namumuhi sa kasalanan. Hindi yung, by grace naman eh. Mali po yun. Dagdag ko lang din po. Kasi I'm reading a book. Ganda ng book. Unang pa lang, grabe nang natutunan ko. Alam niyo po yung Bible reading natin. Sino nagbasa Bible reading? Okay. Yung Bible reading natin is about the temple. Di ba? Yung pagsasagawa na ng templo, yung tabernacle. Hindi pa pala temple. Tabernacle. Sabi ko kay Jamie, di ba yung tabernacle may Holy of Holies? May parte yan eh. Holy of Holies. Tabernacle is, by the way, ito yung lugar kung saan sumasamba yung mga Israelita. Okay? And yung sa tabernacle na yon, merong Holy of Holies, tapos merong kortina na naka partition, then ang labas noon yung tinatawag na holy place. Okay? So, doon mo makikita ng isang pare, di ba sabi doon sa reading natin, hindi laging nakakapasok ang pare. Isang beses, although hindi pa pala sinabi, naging advance pala kami, sorry. Mababasa nyo rin soon, na ang pare, isang beses lang makakapasok sa isang taon. Alam nyo, bago sila pumasok, anong ginagawa nila? Ha? Tinatalian. Ano pa? Hugas? Linis? Ano pa? Nagsasacrifice ng hayop. Bakit? Para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. Bakit? Hindi sila pwedeng pumasok doon na sila ay madumi. Bakit? Banal yun eh. Banal yun, di ba? Ano nangyayari kapag pumasok sila na may kasalanan? Patay agad. Anong pinapakita nun sa atin? Anong pinapakita nun sa atin bilang mananampalataya? Alam nyo ba, yung tabing na na nagtatakip doon sa most holy place na kung saan nandun yung presensya ng Diyos, nahati yon nung namatay si Kristo, di ba? Anong pinapakita nun? Nung namatay si Kristo, nahati yon, ibig sabihin, ang tao ay maaari nang pumasok
sa presensya ng Diyos nang hindi namamatay. Dahil sa kasalanan. Bakit? Kasi naligtas na sila, pinatawad na sila at nilinisan nila ni Kristo at sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. And what does it mean kung tayo mananampalataya na? Sa pagpasok natin sa presensya ng Diyos in the most holy place, hindi ibig sabihin nun na, yung punong pare, nagsasacrifice pa, naghuhugas pa bago pumasok. Hindi ibig sabihin nun na isasantabi natin yung mga bagay na yun. Nakikita nyo? Ibig sabihin, tayo na mga mananampalataya ang mas magbibigay ng mas maingat na pagpunta at pagpasok sa presensya ng Diyos. Nakuha niyo po yung sinasabi ko? Hindi yung tayo pa ang mas lumalapastangan, nakala, kesyo, alam mo yun, yung ang yabang, na, kay Kristo naligtas ako, basta ako may kasalanan ako, pumupunta dito sa presensya ng Diyos, okay lang, kasi sa biyaya ko na, hindi ganon. Pag tinitingnan nyo ang Old Testament, that is a picture of kung paano dapat ginagalang ng mga taong lumalapit sa presensya ng Diyos ang Diyos. Nakita niyo po yun? Kaya sabi ko sa kanya, ito ang dapat yung maunawaan. Yung pagpunta po natin dito. Bagaman ito ay ganito lang. But you know what? As we come before here, by faith we are worshiping God in heaven. So kapag umuupo kayo dyan, pumupunta kayo dito, hindi yung pastor ang inyong nakikita. Yung salita na ipinapangaral sa inyo ay ang paghahayag ng salita ng Diyos. Kaya tayo na pumupunta dito, we are worshiping God by faith and spiritually. We are worshiping with the angels and with the saints na patay na nandun na sa langit. To God. Kaya anong nararapat nating gawin? Sa ating pagpunta dito, let us confess our sins, tumalikod tayo sa kasalanan, igalang natin ang Diyos, respetuhin natin ang Diyos, bigyan natin ng pagpapalubos sa pagpapahalaga ang Diyos. Nakita niyo yun? Kaya isa sa application namin, kaya sabi ko sa kanya, alam mo yung pagpunta sa 9:30 tayo nagsisimula, di ba? Paano ipapakita yung paggalang mo sa Diyos na nagligtas sa'yo? Pupunta ka 9:35? Ginagalang mo yung Diyos. Bagaman hindi yun ano lang yun. Kumbaga, alam natin, di ba, napag-aralan na natin, ang time, wala namang binigay sa Biblia na 9:30 dapat. Anong tawag doon? Yung napag-aralan natin sa chapter 7. Di ba may elements ng worship, pagsamba sa Diyos? Yan tinatawag na circumstances. Yung oras, hindi naman yan ibinigay sa Bible. Pero we decided na 9:30 tayo magsasamba. So since we decided that, dapat respetuhin natin yun. As we are giving our respect to God. So one way na pinapakita nyo yung paggalang nyo sa Diyos, punta kayo dito before the time. And ito lang, hindi ko naman to hindi naman to sa tawag dito, hindi naman to, tawag dito, obligation talaga at legalistic na way. Pero, pansinin nyo lang, kung kayo nasa Old Testament kayo na panahon, punta kayo doon to worship God. Ay, teka lang, may iba pa akong gagawin. Hanggang dito lang ako, uwi na ako Pwede ba yan? Pwede ba natin yung gawin sa Old Testament? Di ba hindi? Hello? Nakikita niyo po yung kaibahan? Kaya as you study Old Testament, makikita nyo doon paano nyo dapat igalang ang Diyos. So, above everyone, tayo na mga nananampalataya ay magpapakita ng mas malalim na pagpapahalaga sa mga inuutos ng Diyos.
Kaya ito lang din, sa mga bata, turuan natin ang mga bata na habang nandito sumasamba, respect the God that we are worshiping. Walang chika-chika muna. Meron namang time, di ba? Ay, hindi ha. Ibig ko sabihin, di ba? Pag kumakain tayo, we have time to do that. Pero once nag-aaral tayo sa salita ng Diyos, let us give our full devotion and respect to God. Okay po? Kasi lahat ng ginagawa ng Diyos ay para sa kanyang kaluwalhatian. Ito yung isa sa bagay na natutunan ko. Sa lahat ng ginagawa natin, it's all for the glory of God. Ang tanong, paano mo napapakita yung pagluluwalhati mo sa Diyos? Paano mo masasabing ginagawa mo yung isang bagay for the glory of God? Pag sinabi ko pong, luwalhatiin natin ang Diyos, ano yung naiisip nyo kaagad? Sige, dito muna tayo mag-i-end. I want to focus muna on this, no? Kasi 10 minutes na lang. So, gusto ko lang matanong kayo. Di ba, alam natin, mamuhay kayo na niluluwalhati ang Diyos. Tama? Sige, sa anong paraan, kapag tinatanong kayo ng ganyang tanong, ano yung may isip niyo? Paano nyo naluluwalhati ang Diyos? Anyone? Paano mo naluluwalhati? Ibig sabihin sa English, paano mo nag-glorify ang God? Paano mo na ipapataas ang Panginoon? Paano mo nabibigyan ng karangalan ng Panginoon? Paano? Sige, pwede sumagot, kahit sino. Open tayo, open. Paano mo nasasabi na nag-glorify mo talaga ang Diyos? Sige, para marinig ni Ate Arshan. Siguro yung kahit nga dito, hindi mo naman pwedeng, siguro yung paglakad at pamumuhay mo. Okay. Even doon sa gagawin mong trabaho, o pumunta ka na school, pwede mong maluwalhati ang Diyos. Even doon sa mga kaibigan mo, kasama mo, ay sa lahat. Siguro, simbahan lang talaga na kapag ayun nga, yung pagsamba. Pero pwede natin gawin yung mga bagay na paglakad sa pamamagitan ng pagsunod, sa pamamagitan ng pagluwalhati even sa trabaho. Maipakita natin yung sa kanila, yung layunin natin. Ang layunin kasi natin hindi yung ang layunin talaga ng buhay Kristiyano ay yung maluwalhati siya sa lahat ng bagay na yung ginagawa. Even sa lahat ng bagay na yung pinupuntahan. So, yun nga, sinabi nga doon sa natutunan natin na mayroon tayong layunin, yun yung mission natin sa buhay. Pupunta tayo doon sa isang lugar. Bakit tayo pupunta sa isang lugar? Dahil may mission tayo doon. At yun yung layunin. Maluwalhati ang Diyos sa bagay na kanyang ginagawa sa atin. Okay po. So, sabi po ni Papa Bong, no? Kumbaga, sa lahat ng ginagawa natin ay maluluwalhati natin ng Diyos, na ginagawa natin yung layunin na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Tama po yun. And gusto ko lang mas mabigyan siya ng specific na sa anong paraan? Okay, ganito na lang. Para mas specific po. Sa mga estudyante, paano nyo naluluwalhati ang Diyos? Sa inyong pag-aaral. Sa mga nagtatrabaho, paano ninyo naluluwalhati ang Diyos sa inyong pagtatrabaho? Or even sa inyong prayers, paano mo nasasabing sa prayers mo naluluwalhati ang Diyos? Di ba? Sa iyo bang pinapanalangin? Ang goal ba ng iyong panalangin is kaluwalhatihan ng Diyos? At paano mo masasabi na yung goal ng panalangin mo ay kaluwalhatihan ng Diyos? Again, babalik ako. Sa iyong pag-aaral, paano mo masasabi na sa iyong pag-aaral naluluwalhati ang Diyos? Sa anong paraan? At sa pagtatrabaho, di ba?
Lagi nating inisip, do everything for the glory of God. Okay, that's true. Sa anong paraan? Nag-glorify siya. Yun ang tanong. At yun ang kailangan natin maunawaan. May sagot ba tayo? That's why we need to study. Kasi akala natin, alam na natin ang lahat, di ba? Pero hindi pa. Pero, assignment ko yan sa inyo, tatanungin ko yan kayo next Sunday, pero ito, kasi 5 minutes na lang. Pero ito, sumagot si Papa Bong, and that's a correct answer. Lahat ng ating ginagawa is for Him. And yun nga, i-define pa natin yun ng mas mainam next week. May iba pa po bang ideyang iba? Paano mo naluluwalhati ang Diyos? Ito, medyo general na yung tanong ko muna. Specific tayo next week. May iba pa bang paraan? Ano naisip ninyo? Ito, like, Sige po. yung ambition ko. Okay, sige Gusto ko po. maging doktor. Nurse na lang, kasi may nurse din. Engineer. Okay. Lawyer. So, magiging doktor ako for what? Gagawin ko ba yung sarili ko lang? Para ano yung magiging motibo ko maging doktor? Okay. So, yun. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God and all things shall be added unto you. Mm. So, yung ibig sabihin nun, unahin ko muna yung Diyos. Kaya, loving God above all success. Mm. Unahin mo muna siya. Seek ye first. Kumbaga, yung seek ye first, ang Diyos ang maghahari sa akin. Mm. And all things, yung mga bagay na yon, all things, yun yung mga bagay na hindi dun sa mga bagay na gusto ko maging doktor. Mm. So yung all things na yun yung ikabubuti for what? Magiging doktor ako hindi para sa pasarili ko or para may gain ko yung mga ambition ko. Magiging doktor ako dahil gagawin ko to because magiging doktor ako because yung priority ko is to maluwalhati ang Maluwalhati ang Diyos. Diyos. And I've been a doctor. Is not my ambition. Mm. I've been a doctor para Luwalhatiin siya. quality Diyos for all things done. Mauna muna siya. Ah. And for the second na lang yung ambition. Yung pagiging doktor ko, pangalawa na lang yon for sa ginagawa. Okay. Ayun, yun specific na example yun. Pero yun nga yung tanong ko pa na may mas specific. Pag naging doktor ka, paano mo naluluwalhati ang Diyos? Parang gano'n. Okay. Pero may napansin po ba kayo? Teka lang patapos na tayo. Ganon din po ba iniisip nyo somehow? Parang ako, magiging ganito ko, gagawin ko to for God, ganyan. Tama ba? Okay. Sige. 3 minutes na lang, 2 minutes na lang. Doing excellence sa lahat ng ginagawa. Ano na? Doing excellence. Okay. Kumbaga, dapat maging excellent ka sa mga ginagawa mo. Yes, dapat excellent ka ba sa mga ginagawa? Kasi, binigay ko sa kanya ito na assignment. Minsan, kapag napupunta ko dito, ba't di maayos? Sa excellency. Okay. Ito, to end. Pero assignment tanong ko next week ganito yon. Usually, kapag sinasabi nating luwalhatiin natin ng Diyos, ang lagi nating iniisip yung magagawa natin para sa Kanya. Kung anong gagawin ko for Him. Well, there is glorification in that. Pero ang totoong pagluluwalhati sa Diyos is kung anong ginagawa niya sa inyo. At kung anong ginawa niya na sa inyo. Sa ganung paraan, mas nag-glorify ang God. When you remember, when you praise God and thank God kung ano na ang ginawa niya at kung ano ang ginagawa niya sa buhay mo. Hindi yung kung ano yung pwede kong magawa para sa'yo. Well, may some sense yun na mag-glorify na natin ang Diyos doon.
Pero the ultimate God-glorifying thing is this, that we remember and we exalt His name for what He has done and what He is doing in our lives. Yun, mas naluluwalhati ang Diyos. Bakit? Kasi ang ultimate na nakapagluluwalhati sa Kanya ay siya lang din. We cannot give any perfect things sa Kanya, but He can. So we glorify Him most kapag ang iniisip natin at pinapahalaga natin kung ano yung ginawa niya sa atin. Okay? So pag more on that next week. Wag mo na pala to. Nalihis tayo, no? Pero ganun po. So, whenever you praise God at lagi niyong inaalala yung pagliligtas niya sa inyo, He is most glorified in that. Okay? Tama? Okay, close muna tayo. We will have our afternoon service maya-maya. Let us pray. Father in heaven, we praise you. We thank you, O Lord, for your grace. Napakaganda po, Panginoon, na malaman namin ang mga ordinances at sa aming pagpapatuloy ng pag-aaral ito next week. Naway mas makita namin ang kahalagahan nito, bakit namin ito ginagawa at ano ang nagagawang tulong nito sa iyong biyaya para sa amin. At maraming salamat din sa pagpapaalala sa amin that we live for your glory. And the glory na aming mabibigay, the highest glory that we give is to behold, to give thanks at patuloy na manahan sa kung anong ginawa mo at ginagawa mo. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's take a short break and 1:40 afternoon service para